Okay mga bro, meron na naman tayong gagawing isang electric kettle dito. Ayan o. Bali, ang problema nito mga bro ay ayaw uminit o ayaw mag-power. Okay, so bali ang diskarte natin dito mga bro, bago natin bubuksan ay check muna natin kung dito pa ang ganyang problema o dito sa mismong quit niya na ito. Ayan. So, ang gagawin natin, titesterin muna natin kung open na yung kanyang heater o good pa. Yan, so i-switch natin. Yan, tapos i-testerin natin kung may palo yung kanyang heater, yung coil niya, pinaka coil niya dun sa loob. So okay naman yung kanyang heater mga bro. Ayan, susubukan natin patayin kung walang palo. Dapat walang palo yan. Ayun. So yun natin ulit. Ayan, ganyan lang gawin nyo mga bro bago kayo magbukas para alam nyo na kung sira ba yung heater nya o ayos pa. Okay, so bali ayos yung heater nya mga bro, wala dito yung problema. Yan, okay naman yung kanyang switch, gumagana naman. Okay, ito yung bubuksan natin mga nako. Ito oh. Ayan oh. Halatadong may kon mga bro. Ayan oh, sunog. Malamang nasunog yung kanyang wire. Okay, buksan na natin to. Ito yung pupukusan natin ngayon. Ayan. Buksan natin. Sigurado mga bro nandito yung problema. Dahil na-check na natin yung kanyang pinaka-puwit. Pinakakatawan niya ay good naman yung heater niya at saka yung switch niya. Kasi kapag kasira naman yung switch, hindi papalo yung ko natin, yung resistance ng coil ng heater natin. Yung umiinit, yung nagpapainit sa tubig, yung bumabaga, yun mga bro. Okay. So, yan. Ay, ito naluto. Ayan o. Ito mga bro. So, bali ang mayayari dito mga bro ay sunog na ito. Puputulin na lang natin yung kanyang wire dito. Ayun, nagabok na siya eh. Ayan. So, bali putulin natin yung kanyang wire. Ayan. Dumikit dun sa may ano, dilaw. Bali ito kasing dilaw mga bro, ito yung pinaka ground natin. Ayan. So ito mga bro ay ihinang na lang natin doon yung pinaka sakit niya na ito. Tapos linisan natin to. Yan, mukhang ano, umitim. Ayan. So ang mayayari dito mga bro ay dudugtong na lang natin ito. Hihinangin na lang natin. So nalinis na natin yung pinakasakit niya mga bro. Ihihinang na lang natin dito. So ibalik natin ngayon. Yan. Tapos balatan natin to. Okay, so bali ang mangyayari dito pala mga bro ay ipupulupot na lang natin dito. Ayan, para sigurado tayong hindi bibitaw ba. Yan.
para hindi bibitaw pagka umiinit, baka mamaya bumitaw ayun, maglulos connection. Yan, tapos hinangan natin. Ayan, so nahinang na natin. Mangyayari ay lalagyan natin ng tape, titipan natin ito. Okay, bali natipan na natin mga bro. Subukan nating ikon ngayon. Medyo maluwag na, medyo ipitin natin para medyo humigpit. Ayan, tapos lagay natin. Okay, susubukan nating ikon ngayon. Ganyan. Mas balik natin yung kanyang takip. Okay, lagay natin yung kanyang tornilyo, mga tornilyo. Okay, bali na ilagay na natin yung kanyang mga screw mga bro. Ayan, so ganyan natin, tapos ilalagay natin dito yung pinaka natin, electric kettle natin. Ayan, tapos kunin natin tong pinaka cord nya, tapos testerin natin so ganyan natin. Ayan, tapos switch natin dapat papalo yan. Ayan, okay na. So i-off natin. On. Ayan. Okay, subukan nating lagyan ng tubig mga bro. Ayan. Kulang tayo ng tubig. So ayan mga bro, nalagyan natin ng isang basong tubig. Okay, so subukan natin ngayon, saksak natin sa kuryente. Ayan Ayan. Okay, tapos iyon natin ngayon. Ayan. Ayun, umilaw siya ng kulay blue. So antayin natin uminit. Ayun, magana na siya mga bro. Simula na siyang uminit. Yan, tayin lang natin. Okay, ayos na mga bro, kumukulo na siya Ayan, okay. Ganun lang mag-repair mga bro ng electric kettle. Yan, ganun yung kanyang proseso. Okay, so paano mga bro, hanggang dito na naman muli at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ko. Ayos!